Dalawa kayo sa pinakamahuhusay na artista sa telebisyon. Tsaka hindi lang komedyante, artista. No, artista, hindi komedyante. Kasi parang ilalagay natin sa box, di ba? Thank you. Nag-umpisa kasi ako doon na semi po nung 16 ako. Right after Starstruck, si ating director po dito sa Pastok, si Tatay Romel Gacho po. Yes, Romel! Pinilit niya ako na makapasok sa bakol. Feeling niya, naramdaman niya talaga na pwede ako doon. So, at first, hindi nila ako gusto kasi masyado malaki ang acting ko. Tapos, pinagtyagaan naman ako na turuan. And siguro, andun din yung pagka-eager ko to learn. And siguro yung tinanggap mo din na, ang dami ko ito kailangan matutunan. So, dahil din naman sa kanila, I think, yung versatility na ay saan role ka ilagay. And siguro, on top of everything, yung pagmamahal ko and passion ko talaga dun sa work, sa craft. Ako naalala ko po, ako malaking pasasalamat ko po kay Direk Cosme. After po nang nanalo po ako sa Thank You Lord sa Survivor Philippines po. After po na gines po ako sa Bubblegum. Pero Tito Boy, tagang pangarap po talaga to Tito Boy. Hindi ko lang po alam kung paano. Parang, kasi nasa Music Public Affairs po ako behind the scenes. So parang 1996, parang kaka-graduate ko lang po nung college po. Parang pumasok ng Tito Boy, na parang gusto ko makapasok, pero hindi ko alam kung paano. After po nung first guesting, sabi ko, parang nakalimutan ko pa nga yung script ko nung Tito Boy. Kasi ka-extend ako po si Kuya Bitoy as Mr. Asimo. Kabisado ko po yun, nung naka-extend ako siya, na-starstruck na po ako. So parang siya na nagsabi ng script ko, sabi ko, ay wala na. Hindi na ako i-guest dito. During All Out Sundays po yun before, so lahat po kami parang shoot from home, parang gano'n. So merong isang segment na tagang ayaw na ayaw ng isa. Tapos parang sinabi niya, wala kang kwenta, hindi ka nakakatulong. Ito nanonood? Nanonood po siya. Sinabi niya tagay, wala kang kwenta, hindi ka nakakatulong sa ratings lang, walang karapatan sa AOS, parang gano'n. So ako parang, gutom po ako nun eh. Hindi na ako makain ng mga panahon ko. Sabi ko, tinuhagan ko sa Instagram, sa IG, kasi pwede niyo tawagan eh. Ngayon alam na nila. Mabash ka nila para tawagan mo sila. Tumawag ako tagad nito. Sasabi ko, ako salamat sa comment mo pero tiyatanggap ko yung comment mo pero tanggapin mo rin yung comment ko. Sabi ko, trabaho lang ito. Sabi ko ganun, ginagawa lang namin ito kasi work to eh, at kailangan namin magkaroon ng income. Kung di mo gusto, sabi ko, may choice ka na huwag manood. Ilipat mo yung channel. Yung isa kasi, yung sa anak ko, yung panganay ko. So meron siyang sinabi about my panganay. Kasi pag anak mo na eh. Oo, iba. Hindi po talaga ako sumasagot. Delete ko na lang. Kasi ang gusto ko, kung mapansin niyo po, sa mga social media pages ko, katatawanan lang. Happy lang. Kasi the world is already like that. So, pagpunta kayo dito, happy tayo. Isang beses, pinignan ko yung profile nung nag-comment. Tapos bagong panganak din siya. Tapos sabi ko, God bless your child. Gano'n. Kasi, ang ibig ko lang sabihin doon, kailangan positive ka eh. Pag nagkaanak ka, alam ko mahirap. Pero dapat, you can be as positive as you can get. Lalaitera, balitang ina. Both? Magandang mukha, sexing katawan. Both? Kung invisible ka, sinong mamanmanan mo? Kuya Beto. Kung pulis ka, sinong ikukulong mo? Oh my God! Meron din ako sabihin. Beto, amazing, fantastic. Amazing! Malakas ang dating, malakas ang amoy. Malakas ang dating. Wow! Betong, maging macho, maging guwapo. Boom! Betong sa loob, betong sa labas. Betong sa labas. Kung kontrabida ka, sinong sasampalin mo? Maliban sa akin. Charis Solomon. Hindi kasi itong manampal. Ipakita mo nga. Joke lang. Sinabi ko control din. Kung hindi ka artista, ano ka? Snatcher po. Yan, naka-live selling. Sino mas mayaman? Charis. Beto. Mas tinitilian? Charis. Beto. Mas corny? Beto. Wow! Ako lang talaga? Assistant ako. Charis. Ay, sabihin ko ako, love yourself. Okay, Charis. Mas iyakin? Kuya Beto. Mas pikon? Kuya Beto. Mas seryoso? Charis. Mas malambing? Charis. Wow! Mas tatagal pa sa bubble gum? Charis. Beto. Lights on, lights off? Lights on. On or off? Oh,
Happiness or chocolates? Happiness! Best time for happiness? Every All the time. time. All the time. Talaga naman. Charisse, ang taong mahilig tumawa ay... Mabango ang hininga. Beto, ang taong mahilig tumawa... Mahaba ang pasensya. Ganda no? Woo! Parody ang pinaka-inaabangan lagi sa Bubblegum simula bata pa tayong lahat, except you. Ang Uy, parody parody ni ni Kuya Kuya Bitoy. Bitoy. Anong kanta yun? Siyempre, Dilaw. Siyempre ni Maki. Nako. Marami pang mga segments at marami pang guest din na makikita niyo mga kapuso. Ang saya. Gusto ko nga siya invite ngayon inuman eh. Meron pa kay next ep. Nag-wonder ako, masarap siguro nito kainuman. Para talaga siya therapy. Alam mo yun, may mga topics na kagaya na yung mga napag-usapan ganyan, talagang parang, oh my goodness. Oo, yung, ang sarap niya kausap kasi parang hindi kanya i-judge. Actually, hindi. Hindi kanya i-judge. And laging parang mas nakikita niya yung maganda sa iyo. Gusto ko nga ako magbayad sa kanya para mag-guest ako ulit dito. Gagasusan mo. May professional fee na, ginawang psychiatrist. May PM. Yun lang. Nag-enjoy ako ting pasto. Oh, sobrang galing-galing Tito Boy. So, Thank you po, Tito Boy. Tito Boy.